Ngayon, susuriin natin ang pinakamasamang ginawa ng bawat kontrabida sa Illumination animation films. Tulad dati, uunahin natin ang mga karakter na may mas magaan na kasalanan. Ang mga kontrabida na may nagawang masama pero mapapatawad, at si Grinch ang pinakakarapat dapat sa ganoong pwesto. Totoo. Si Grinch ay halos hindi kontrabida, lalo na sa Illumination version. Binigyan pa siya ng malungkot na nakaraan, kaya sa simula pa lang, nakakaawa na siya. Ang pinakamasama niyang ginawa ay ninakaw ang Pasko. Kung agad siyang umalis matapos gawin ito, baka mas mababa lang siya sa listahan. May ibang kontrabida kasi na mas grabe ang ginawa. Kahit ganon, si Grinch ay labis na nagsisi at taos-pusong humingi ng tawad. Kaya ibinalik niya agad ang lahat ng ninakaw niya sa Whoville. Pasensya na talaga. Matapos mapagtanto ang kanyang kasamaan, nagulat siyang nabigyan ng gantimpala. Mga bagong kaibigan at pamilya na tumanggap at nagmahal sa kanya. Si Felonious Gru ng Illumination ang susunod. Pinakamasama niyang ginawa ang pananakit at manira, at mabilis lumala ang mga pangyayari. Kung titignan, mahirap isipin na si Gru na ngayon ay bayani at mapagmahal na ama, ay dati palang kriminal. Kadalasan, ang pinakamasasama niyang ginawa ay dahil wala siyang pakialam sa buhay ng mga tao sa paligid niya. Inuuna niya ang mga pinakamasamang pagnanakaw na kaya niyang gawin para lang sumikat ang pangalan niya. Kung tutuusin, malamang marami nang napatay si Gru sa mga nagdaang taon, lalo na gamit ang freeze ray. Naalala mo ba yung unang eksena sa Despicable Me? Kung saan pinayelo niya lahat sa ice cream shop para mauna sa pila? Hindi rin natin nakita na ginamit niya ang unfreeze ray agad. Oh, cartoon characters lang sila kaya ayos lang. Pero si Gru, dati wala talaga siyang pake sa iba. Kahit mas maalaga na si Gru, gumagawa pa rin siya ng delikadong gawain tulad ng pagpapasabog sa pwesto sa perya gamit ang plasma ray dahil niloko niya si Agnes at kinuha ang nararapat na unicorn plush para sa kanya. O kaya ay pinayelo si Antonio dahil niloko nito si Margo sa party ng tatay niya. Karapat-dapat bang maparusahan ang dalawang karakter na ito? Oo naman. Gumamit si Gru ng sandatang parang sa Metroid Prime para lutasin ang di marahas na alitan. Mabait siya, pero hindi tunay na mabait. Ayaw mong mapunta sa masamang panig ni Up. Sunod, nandito ang maliit na kunehong nagdala ng Secret Life of Pets saga. Si Snowball, tulad ni Gru, ay dating masama at mapanganib bago naging mabait. Pinakamasama niyang ginawa ang pamumuno sa gang violence bilang pinuno ng grupong inabandunang alagang hayop na umaatake sa mga alaga at tao. Minsan para depensa, minsan katuwaan lang, minsan maiintindihan mo ang sama ng loob niya. Pero ang manakit ng iba dahil sa kasalanang, teka, tignan ko. Pagkakaroon ng mapagmahal na pamilya, hindi tama yon, Snowball. Mukhang may topak talaga ang bolang mabalahibo. Tara, layuan na natin siya. Kailangan pa rin siyang ilagay sa mababang pwesto kahit marahas siya dahil galing lang ito sa malungkot niyang pinagdaanan. Sa huli ng pelikula, inampon siya ng mapagmahal na batang babae. At dahil doon, nagpasya siyang magbago, naging isang tunay na superhero na handang isakripisyo ang buhay para iligtas ang mga alagang hayop na nangangailangan sa buong syudad o sinusubukan man lang. Ang tatapos sa kategoryang ito ay ang chef mula sa Migration. Sasabihin sana namin na ang pinakamalala niyang ginawa ay ang paghahabol ng mga ibon para maghiganti. Tandaan, mababaw at hindi maganda ito. Pero naalala namin ang isang detalye sa taong ito, lalo na kung paano niya tinrato si Delroy. Nakakagulat yon, kasi hindi naman niya gaanong minamaltrato si Delroy kumpara sa ibang ibon o empleyado sa pelikula. Pero hindi ito yung kaso ng kontrabida na may alagang hayop, na doon lang niya ipinapakita ang kakaunti niyang mabubuting ugali. Ito ay kaso ng isang baliw na chef na dumukot ng isang bihirang ibon. Ikinulong ito sa hawla na halos kasukat lang ng ibon. At hinatulan itong mamuhay mag-isa at mabagot. Lahat ng ito para lang magkaroon siya ng kakaibang alagang hayop. Hindi man tungkol sa pagdomina ng mundo, pero ang pagkakait sa ibon ng kalayaang makalipad ay napakalupit. Dito magsisimula ang tunay na kaguluhan. Papakilala na tayo sa mas mabagsik na kontrabida na may matitinding kasalanan sa record. Kasama na ang mga lumang, Mga kontrabida, bagong kontrabida, pati mga oso mula sa Sing. itong tatlo ang pinakamalapit na totoong kontrabida sa Sing. Medyo masama si Mike, pero desperado rin siya. Lalo na dahil sa pangingikil ng mga osong ito. Nang dayain ni Mike ang mga ito sa poker, nalaman niyang ibang klaseng gangster ang mga oso na hindi niya dapat lokohin. Nagbanta pa ang grupo na kakainin nila si Mike kung hindi mababayaran ng utang. Hindi namin sila ilalagay sa mas mababang pwesto dahil lang sinusubukan nilang bawiin ang perang dinaya sa kanila ni Mike. Kahit isaalang-alang mo pa yun. Sobrang matindi pa rin ang pagbabanta na kakainin ng buhay ang tao. Malamang, hindi lang si Mike ang nabiktima. Sa Sing thriller, nakumpirma na ligtas sina Mike at ang nobya niya sa pag-atake ng mga oso. Hindi pa rin alam kung nabayaran na nila ang utang nila. Hindi na nila magagamit ang malupit na paraan ng pagbabanta.
Sunod na si Sergey mula sa The Secret Life of Pets 2. Sa totoo lang, isa siya sa pinakamasasamang kontrabida sa kahit anong pelikula ng Illumination. At ang pinakamasama niyang ginawa ay ang ilagay sa panganib ang mga hayop. Pang-aabuso sa hayop. At masasabi ko, talagang grabe siya kung mang-abuso ng hayop. Alam kong mahirap sabihin, pero deserve niya talaga yon. Una, halata ang pang-aabuso niya sa puting anak ng tigre na si Hu, na pinipilit niyang gumawa ng delikadong circus trick o papatayin. Lalong lumala si Sergey nang tulungan ni Snowball si Hu. Kaya pinaatake niya ang mga lobo kay Snowball at nagbanta ring papatayin ang isa sa grupo kung pumalpak sila. Kung pang-aabuso lang kay Hu, iba na sana. At malinaw, di pa rin magbabago ang posisyon niya. Mas magiging masaya ang managinip. Pero ang totoo, parang palaging isinasama ni Sergey ang pang-aabuso sa hayop sa bawat ambisyon niya sa buhay. Sa totoo lang, parang masyadong madali pa nga para sa kanya na 2 beses lang siyang nasagasaan. Sa Sing 2, si Jimmy Crystal ang una sa nakakagulat na dami ng kontrabida ng Illumination na nagtangkang pumatay. Pinakamatindi, nang malaman niyang tinanggal ni Buster sa trabaho si Portia, isinabit niya ito sa gilid ng bubong. Akala ko nagbibiro ka lang pare. Sige, sa isang banda, parang nakakatuwa na ginawa niya yon para sa anak niya. Pero hindi, yung pagbantang patayin ng isang tao dahil lang sa pagtanggal sa trabaho ng anak mo, hindi yon tamang tugon. Mas makatwiran pa si Jimmy kaysa ibang kontrabida ng Illumination. Pag-usapan naman natin si Carlos mula sa Hawk, isang empleyadong hindi masaya at di nabibigyan ng halaga. Pinakamasama niyang ginawa ay tangkaing pakuluan ng buhay sina Fred at Mr. Bunny. Katulad ng ginawa ng Bear Gang kanina. Hindi lang siya tumitigil sa pagpatay sa kanyang kaaway, kundi pinipilit pa niyang gawin ito sa pinakamabangis at malupit na paraan na maiisip niya. Sa totoo lang, okay sa akin ang ideya ng tsokolate at candy. Pero yung ilulubog ka habang kumukulo ito, hindi ko gusto yon. Ang totoo, kahit yung mga mamamatay taong oso mula sa Sing ay may depensa na may lehitimong sama ng loob kay Mike. Dahil niloko sila nito at nakuha ang malaking halaga ng pera mula sa kanila. Si Mr. Bunny ang pinagkakatiwala ang kanang kamay ni Carlos, kaya siya'y inilagay sa mataas na posisyon. Kahit hindi siya ang pangunahing hayop tuwing Easter, wala siyang dahilan. Kahit gaano siya kainggit. Sige, ang susunod marahil ang pinakamahirap iranggo. Pinakamasama sa ginawa ni Wild Knuckles ay pahirapan si Batang Felonious. Si Gru inisip niyang ninakaw ang amuleto pero nagkamali siya dahil hindi pala niya dala ito. Imbes kunin agad ang kayamanan, binihag niya si Gru at umasa na ibibigay ng tagapag-alaga ang medalya bilang pantubos. May 2 araw kayo, kung hindi nyo na makikita ang maliit nyong boss. Nang walang tumulong kay Gru, napagtanto nating hindi masama si Wild Knuckles. Inalagaan niya si Gru at naging mas mabuting ama kaysa sa tunay niyang mga magulang. Katatapos lang niyang pahirapan ang mga bata kaya mabilis ang pagbabago niya. Kaya mababa pa rin ang pwesto niya kahit ganoon. Nagsisi si Wild Knuckles sa masamang pagtrato kay Gru. Pero hindi pa rin mapapatawad ang pagpapahirap niya sa isang bata para lang sa paghihiganti. Kahit nagbabluff lang siya, iniisip pa rin niyang tinatakot niya ang isang tao na akala nila pinapahirapan ng supervillain ang anak nila. Walang duda na nasa pinakailalim siya ng listahan natin kung hindi siya agad nagsisi tungkol dito at kung hindi rin siya nakaranas ng matinding pagsubok sa buhay niya. Dito na papasok ang dating kaibigan ni Wild Knuckles, ang nakakatakot na 5 sa 6. Hindi na nakakagulat ito sa kahit sino. Ang pinakamasama nilang ginawa ay ang pagtaksil kay Wild Knuckles. Sa ibang pagkakataon, ang pinakamababang punto ni Wild Knuckles ay mas mababa pa sana kaysa sa iba niyang kasamahan dahil sa pagtataksil sa kanya. Pero kailangan nating tandaan na si Wild Knuckles kahit na masama siya ay talagang nagsisi at nagbayad para sa mga nagawa niyang kasalanan. Samantala, handa ang 5 na itapon si Wild Knuckles mula sa hovercraft na para bang pababayaan siyang mamatay o masaktan. Si Wild Knuckles ang nagtatag ng grupo at unang nakakuha ng amuleto. Kaya walang lohikal na dahilan para itakwil siya. Walang saysayang dahilan nila para sa susunod na henerasyon dahil mas mukhang matanda pa si Nunchak kaysa sa kanya. Binayaran ba niya sila para manatili? Hindi ba sapat na suhol ang makapangyarihang amuleto? Kung tutuusin, masasabi ko na lang, dahil sa ginawa nila, naging tunay silang kasuklam-suklam ng mga kontrabida agad-agad. Kung di ka pa kumbinsido na mas mababa sila kay Wild Knuckles, tandaan, handa nilang hayaang mapunit si Gru para patunayan ang kapangyarihan nila. May ibang kontrabida na mas malalaking kasamaan ang ginawa, gaya ni El Macho. Itong taong to ay isang magarbo at batikang kriminal na nalilibang sa paggawa ng mga pinakakatawa-tawang macho na krimen na maiisip niya sa Despicable Me 2. Ang kanyang pinakamalaking obra ay nangyari ng gawing biological weapon ang mga minion matapos magkunwaring patay sa pinakamacho niyang paraan. Bumalik si El Macho mula sa dilim upang muling sakupin ang mundo
gamit ang PX-41 serum na ginawang mabagsik na purple na halimaw ang mga minion at siya mismo. Kung paano o kung plano niya silang kontrolin sa hinaharap, hindi ko alam. Pero tiyak, ito ay direktang biological warfare laban sa mundo. Mas malala, hindi niya naisip lagyan ng pating o dinamita ang masasamang minion. Patunay ng pagkawala ng artistikong orihinalidad. Sa dulo ng kategoryang ito, narito si Balthazar Brat. Itong taong ito ay naging pasaway buong buhay niya. Noon pa man, bilang isang kriminal, nang mawalan ng alindog si Brat sa Hollywood, nagpasya siyang wala na silang karapatang huminga. Dahil sa pagkadismaya, gumawa siya ng plano para sa malawakang pagpatay. Plano ni Balthazar na takutin ang bayan gamit isang dambuhalang robot na kamukha niya. At pagkatapos ng gawaing iyon ng terorismo sa buong lungsod, susundan niya ito sa pamamagitan ng pagpapalutang ng buong lungsod papunta sa kalawakan gamit ang isang higanting bula ng bubblegum. Kung di pa halata sa plano niya, sabihin ko na, si Balthazar Brat ay siguradong hindi matino. Alam ko. Subukan niyong hindi mabigla sa revelasyong ito. Hindi nito pinapalitaw na mabuti ang ginawa niya, pero ipinapakita nito ang masirang bahagi ni Brat. Inutusan si Brat ng Hollywood na gumanap bilang kontrabida para sa aliw ng marami. Isang araw, basta na lang siyang itinapon ng di na siya cute. Ngayon, ginagawa niya ang tanging alam niyang gawin para mahalin siya ng mga tao. Hindi ito dahilan, lalo na't malinaw ang isip niya nang dukutin niya ang mga girls para ilihis si Gru at hindi mapigilan. Pero kahit ganoon, mahalagang tandaan na siya ay isang wasak na tao at hindi lang basta isang ganap na masamang halimaw. Sa kabilang banda, ang huling kategoryang ito ay para sa mga karakter na gumawa ng lubos at hindi na mapapatawad na masasamang gawain. Ang huling 5 kontrabida ng Illumination ay kinabibilangan ni Scarlet Overkill mula sa unang Minions. Sa totoo lang, halos pareho ang direksyon ng kanyang mga ginawa. Lagi siyang gumagawa ng masama at sinusubukang higitan pa sarili. Pinakamasama niyang ginawa ay hinadulan ang mga minion sa pagpapahirap. Matapos tanggapin ang mga minion bilang tauhan, hindi direkta ngunit tinakot agad ni Scarlet ng kamatayan kapag sila'y nabigo. Nang makuha ng minion ang korona ng Reyna, inisip ni Scarlet na niloloko siya. Kahit na ibalik ni Bob ang korona at nawala ang pag-aalala niya, hinatulan pa rin sila ni Scarlet. Ipinahuli ni Scarlet kay Hal ang mga ito para pahirapan sa piitan, kahit wala naman silang kasalanan. Maghanda sa pagpapahirap na ginagawa ko, na pinapalala pa dahil tinrato ni Scarlet ang mga minion na parang bata. Kinumutan, binasahan ng kwento, at iba pang kabutihan. Masama na ang maging handang pahirapan ang sarili mong inampon na dilaw na gremlin ng mga anak. Pero ang gawin ito ng walang dahilan, ibang antas na talaga ng kasamaan iyon. Sunod, hindi na kailangan ipakilala si Vector, ang unang totoong kontrabida ng Illumination. Mukha siyang magiliw sa kapwa kontrabida, pero huwag magpaloko. Handang gamitin ni Vector ang sinuman para sa masasama niyang plano. Pinakasikat, ginamit niyang bihag ang mga anak ni Gru bilang pantubos at nagsinungaling tungkol sa pagbabalik sa kanila. Napabilang sana si Vector sa mas maawain na kategorya kung tinupad lang niya ang pangakong ibabalik ang mga anak ni Gru, kapalit ni Gru, at ng pinaliit na buwan. Pero sa halip, sa tila walang dahilan, nagpasya siyang hindi ibalik ang mga bata. Kusang loob niya itong ginawa. Isa na siyang masamang tao dahil inilagay niya sa panganib ang mga bata. Pero mas lalo pa siyang naging masama dahil handa siyang patayin sila ng walang dahilan. Matapos niyang makuha ang gusto niya, sa totoo lang, kahit papaano, dapat ipagmalaki siya ng tatay niya. Nakapagpalaki siya ng isang tunay na masamang anak ng Shrink Ray. Malapit na tayo matapos sa ranking, kaya pag-usapan na natin si Bowser, isa sa pinakamalupit na kontrabida ng Illumination. Mas kilala siya sa Nintendo, pero maganda rin ang version niya sa Illumination. At ang kasamaan ni Bowser sa version na ito ay talagang tinaas hanggang sukdulan. Sa lahat ng mga gawain niyang may kinalaman sa internasyonal na terorismo, ibig kong sabihin, ang literal na unang ginawa niya sa pelikula ay sakupin ang isang mapayapang kaharian ng mga penguin, dukutin ang kanilang pinuno, at kunin ang lahat ng kapangyarihan nila para sa sarili niya. Si Bowser ay ganid sa kapangyarihan, pero dahil sa nakakatuwang kontrabida, nalilimutan ito. Ang kagustuhan niyang sakupin ng mundo ay nangangahulugan ng marahas na pagsakop sa napakaraming kaharian, pagdukot sa maraming tao mula sa kanilang mga tahanan, at posibleng pagpatay pa sa marami. Malaking bahagi ng kwento ang pamimilit ni Bowser kay Peach na maging asawa niya. Para siyang dragon na warlord na may karismang parang kay Jack Black. Ang pinakamadilim na bahagi ng pananakop ni Bowser ay makikita sa kanyang mga bihag, tulad ng mga penguin na isinabit sa lawa ng lava dahil hindi agad sumuko. Naalala mo ba si Lumali? Ang tanging pag-asa ay ang matamis na o yung kakaibang cynical at walang pakialam na yon. Abala ako sa pagtawa sa nakakatakot niyang mga linya sa pelikula, kaya di ko napansin na ang mga luma ay batang bituin pala sa Mario Universe. Dinukot ni Bowser ang isang sanggol mula sa kalawakan at pinanatiling malungkot hanggang mabaliw ito. O dinukot niya ang batang sira na ang ulo. Pero hindi naman ibig sabihin na mas mabuti yon. Umaasa kaming ipakikilala ng sequel si Bowser Jr. Kasi kailangan ng dahilan ng taong to para magbago. Sa pangalawang pwesto sa listahan ng pinakamasamang gawain ng mga kontrabida ng Illumination, nandito ang pinakabago mula sa studio,
si Maxime Lemal, na ang pinakamasamang ginawa ay pagdukot at pag-eksperimento sa sanggol. Hindi pa binibilang na si Maxime ay nagtanim ng galit at dinala ito hanggang sa pagtanda dahil lang sa nangyari noong high school, na lalo pang nagpapakita ng kababawan ng kanyang mga ginawa. Palaging ipinapakita si Maxime Lemal bilang isang masamang kriminal na gagawin ang lahat para makaganti kay Gru o kahit man lang makapanakit ng iba. Partikular na, sa huling bahagi ng pelikula, nagpasya si Maxime na dukutin ang bunsong anak ni Gru, si Gru Jr. para mahikayat si Gru na lumabas at magkaroon sila ng matinding huling laban. Pagkatapos, nagawa pa ni Maxime ang marahil tanging bagay na makakapagpalala pa sa ginawa niya. Nagpasya siyang gawing mutant si Gru Jr. na, ulitin ko, ay isang sanggol pa lamang. Ginawang hybrid na kalahating ipis, halos napatay pa niya ang ama niya. Lahat dahil sa sama ng loob mula sa high school talent show. Ewan ko sa inyo, pero nung natapakan ng todo ng mga minion si Kuya, ang gaan sa pakiramdam. Hindi pa nga sinasadya yun. Ito ang perpektong paglipat sa pinakamasamang ginawa ng kontrabidang si Mayor Aloysius O'Hare sa Lorax. Malinaw na ipinapakita ng iconic niyang determinasyon na hayaang mamatay at matuyo ang lahat. Ang pinakamasama kay O'Hare ay ang monopolyong ginawa niya sa oxygen. Naalala mo ba yung episode ng SpongeBob kung saan siningil ni Mr. Krabs sina Squidward at SpongeBob sa paghinga? Huminga ka sa sarili mong oras. Hindi kita binabayaran para huminga. Nakita ni O'Hare yon at naisip niyang gayahin ito sa totoong buhay. Kaya ipinanganak ang O'Hare Air at nagsimula siyang magbenta ng nakaboteng hangin para mapanatiling malinis ito para sa mga tao. Yumaman siya at ginamit ang kapangyarihan, pera, at impluensya para pigilang umalis ang mga tao sa bayan. At matuklasan na ang alternatibo sa nakaboteng hangin ay magtanim ng puno. Si O'Hare ay malayo sa pagiging pinakanakakatakot na kontrabida na napag-usapan natin ngayon. Pero isa siyang epektibong aral kung gaano kalala ang maaaring idulot ng kamangmangan. Itinago ng taong ito sa mga tao ang kaalaman tungkol sa kasaganaan ng likas na yaman na inagaw sa kanila, na hayagang sinabotahe mismo ni O'Hare. Lahat ng ito ay ginawa niya para mapuno ng pera ang kanyang bulsa. Tawagin mo akong baliw, pero pakiramdam ko sapat na ang pera niya para tumigil sa pagsira ng kalikasan. Kaya kinoronahan natin si O'Hare bilang pinakamasamang kontrabida ng Illumination. At higit pa roon, hinihikayat namin ang hurado na hayaang makuryente siya. Hayaang makuryente siya. Isa lang sa silya elektrika at magpaalam. O kahit papaano ay papag-refund siya. Yung 100 bote ng hangin na binili namin noong nakaraang linggo, pwede na rin yun.